Hapon po sa kanilang lahat. Hapon pa naman. Alam mo, pag tumayo rito, pang ibang nararamdaman mo eh. Kina-confirm ko nung Wednesday, pumunta ako dito. Nintay kong sabihin sa akin ni Pastor na ako mag-preach. Though ito ay akin namang binabasa at yung Exodus chapter 14, nandito na po tayo sa Exodus chapter 14 at ating pong pag-aralan kung anong nangyari at kung paano gumawa ang Panginoon sa bawat isa doon sa bayan ng Israel sa kanilang kapanahunan, no? Ako po ay pinaghandaan ko kasi yung Book of Titus kasi ako magre-report din sa Sunday. So nasa Bible survey kami. So bago po ang lahat ay ating pong buksan ang ating Biblia sa Book of Exodus chapter 14. Chapter 14 verse 1, then up to 5, up to 6, then mag-jump po tayo sa 10, no, sa 10 hanggang 12, then sa verse 29, no, para ma-minimize natin yung time at lalo na ay naghihintay yung pagkain sa baba. No. So, ating pong buksan at inyo na lang pong sundan, ano? Ang sabi niya sa Exodus chapter 14, verse 1 to 6, ang sabi niya, "And the Lord speak unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pilapirot, between Migdol, and the sea over against Baal-Siphon, before I shall ye encamp by the sea." No? Pinapaalalahan sila ng Panginoon. Pero I will say of the children of Israel that they are entangled, no, in the land of the wilderness, hath shut them in, and I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptian may know that I am the Lord. And they did so. And it was told that the king of Egypt that the people plead in the heart of Pharaoh, and his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? And he made already his chariot and took his people with him. Then sa verse 10 and 11, sabi niya, "And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up his eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were so afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord, and they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us to die in wilderness? Before hast thou dealt us with us to carry us forth in Egypt." Then sa verse 29 up to 31, sabi niya, "But the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and where are the wall them, and their right hand and on the left. Thus the Lord saved Israel that the day out the hand of the Egyptian, and the Israel saw the Egyptian dead upon the seashore, and the Israel saw the great works which the Lord did upon the Egyptians,
And the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Tayo po manalangin sandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, akin pong iningi ang iyong katalinuhan na nagmumula sa iyo, sapagkat ang iyong lingkod narito po upang kung paano maibahagi at maideliver, Panginoon, para sa iyong pangalan, Panginoon. Ako po ay hindi karapat-dapat sa inyo, subalit sa iyong biyaya at ang iyong awa, Panginoon, ay pinagkaloob niyo ako ng buhay na walang hanggan at tunay, Panginoon, bawat isa sa amin ay binigyan niyo po ng karapatan na maging anak ng Diyos, Panginoon, sapagkat kayo isang Diyos na buhay na siyang nagbibigay at nagkakaloob sa mga anak niyo na iyong ililigtas, Panginoon, mula pa isilang ang sanlibutan ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dito sa patutuo ng bayan ng Israel, kung paano ka ay dinakila, kung paano nahayag ang iyong kapangyarihan sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya upang ipakilala na kayo nga ang isang Diyos na buhay na siyang handang tumulong at handang ibigay sa amin ang nararapat na nais niyo, Panginoon, na kami ay huwag mapahamak, Panginoon. Napakadakila niyo, Panginoon, sapagkat yung iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay pinasan niyo ang aming mga kasalanan upang kami ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu na iyong ipinangako, sapagkat ang iyong pinangako ay ikaw ang magagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Talian niyo po ang kapangyarihan ng dyablo upang wag manaig sa bawat isa sa amin, upang wag madistract ang aming kaisipan, Panginoon, para sa inyong kalulati ang Panginoon. Nawadalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral sa pangalan ng Jesus, naman tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon at duwalatin po ang Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa hapong ito ay gusto ko pong pamagatan ang personal na title about the journey of a Christian life. Ang bayan ng Israel ay hinahalintulad po sa iglesia ng ating Panginoon kung paano siya dito ay lumalakad sa ibabaw ng lupa. No? At ito po ay naglalarawan yung bayan ng Israel sa ating kapanahunan. Kung paano sila ay nakakaranas ng pagsubok, ganun din tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. So itong sa chapter 14, it is the third journey of the nation of Israel. No? At pinreach ni Pastor sa Exodus chapter 13 about sanctify thy people, separate thy people, and the sign to thy people. Hindi ko pa nakakalimutan. At bilang isang manglalakbay dito sa ibabaw ng lupa, sabi nga ng isang tagapagsalita, sabi niya, the greatest journey here in earth, sabi niya, is to serve and to worship our God. Habang tayo naglalakbay. At may tatlong bagay po akong nasumpungan dito sa ating paglalakbay na hindi maaari na ito ay mawala sa atin. No? Una, ang sabi niya, and the Lord speak unto Moses, saying, speak unto the children of Israel that turn and encamp before Pilat Hero and between Migdol and the sea against Baal Sipon, parang Sipon, ano?
Before it shall encamp by the sea. So una, the journey of Christian life, there is the Word of God. At hindi po natin pwedeng alisin yun. Then second, sabi niya rito sa verse 10, sabi niya, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted their eyes, behold the Egyptians that marched after them, that they were so afraid. Sila'y takot na takot. Then second, the worries of Christian life. Meron to pa yung agam-agam sa buhay ng bawat Kristiyano. So the third, sa verse 29 to 30, no? Ang sabi niya rito, that the Lord saved Israel, that the day out the hand of the Egyptian and the Israel saw the Egyptian dead upon the seashore. Mga nalunod sila no, nung bumalik yung flood. No? And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptian, and the people feared or honored or reverenced and believed the Lord and His servant Moses. Pangatlo pong makikita natin doon, the way out of a Christian life. Yung mga struggle natin. Alam mo, yung way out natin, dito sa ating paglalakbay, pag tayo na po ay namatay. Minsan, tinatanong natin, sinong gustong pumunta sa langit? Nagtaasan sila lang ng kamay. No? Sabi niya, gusto mo na yata mamatay. Pero ayaw niya pala. Ayaw niya. No? Ang tangi pong paraan, kung hindi rapture, na tayo makakapasok sa karin ng Diyos, tayo po ay mamamatay lahat. Yun lang po ang paraan para tayo makapasok sa langit. Bilang isang Kristiyano. No? At kung ikaw ay walang kaligtasan naman, ikaw naman ang paraan na ikaw ay papasok walang hanggan kaparusahan ng ating Panginoon. Kaya pinakamahalaga po yung kaligtasan. Kaya nga sabi nga kanina doon sa track, it is the gift. No? Yung kaligtasan po hindi natin mababayaran. So number 1, and the Lord speak unto Moses. The word of God give specific instruction to the nation of Israel. And sa ating buhay bilang isang Kristiyano, ang salita ng Diyos ay isang patotoong buhay na siyang nagbibigay sa atin ng instruction bilang isang mananampalataya. No? Ang sabi nga ng isang I heard, sabi niya, if you don't read the Bible or the Scripture will read you. Bakit kamo? Sapagkat pagdating po natin sa langit, the Word of God will open kung ano ang pinagagawa natin dito sa ibabaw ng lupa. At ang the Word of God will judge you kung ano ang mga pananalita mo ang ginawa. Ang sabi nga doon, the idle word that God will judge to His Word. Kaya the Word of God, it is the specific instruction that how to live as a Christian live here on earth. Kaya kung ito po ay ninineglect nating basahin at iniiwanan po natin, na kung binabasa lang natin kung kailangan lang pagpupunta tayo sa pagdating ng linggo, no? At pag binulot natin ang ating Biblia, pinapagpag pa natin. No? So, the Word of God is the needs of every Christian. No? Kailangan ng bawat isa sa atin.
Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi ganun din sa salita ng ating Panginoon. At kailangan sapagkat na sila ay nasa wilderness, tayo po nasa wilderness din. Ang kaibahan lang, doon sa kanila, walang shopping mall. Sa atin dito, may shopping mall. Kaya yun ang pinaka-wilderness natin. So, the Word of God is specific that God will give us instruction. Ang sabi nga 2 Timothy 3:16 that the Word of God is the inspiration, the instruction to reprove and for correction. Kaya maraming mga Kristiyano kung bakit mahihina ang kanilang pananampalataya at mahina ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon because of the lack of the Word of God. Kaya nga lagi silang pinaalalahanan ng Panginoon that the Lord speak unto Moses. Sa chapter 13, ngayon din sa unang pa lang, makikita na the Word of God speak unto Moses. So, sabi niya rito, na that they turn and encamp before Philotrop between Gilgal. Kasi gusto sila doon dalhin. Pero hindi yun nasunod. No? Hindi yun nasunod. At kung pag-aaralan nyo, dahil gusto silang pabalikin, sapagkat sila po ay matatrap. No? Kaya nga nakalagay dito na sa verse 3 sabi niya, but Pharaoh will see of the children of Israel that they are entangled. The word entangled here means to trap. Na-trap sila eh. No? Dahil nung sila ay hinahabol ng mga ngabayo ni Pharaoh na 600 chosen chariot. 600 na nangangabayo. At sila ay walang matakbuhan at dead end. Kumbaga sa dead end. Wala silang mapuntahan. So, ang sabi ng Panginoon, they gave instruction. Specific instruction to Moses. Alam mo, minsan, ang salita ng Panginoon pinapadala dun sa leader. Kagaya ng ating pastor. Pinapadala niya kung ano ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin na ating mapapakinggan. No? Dinadala niya. Pero minsan, ang sabi nga, mayroong anecdote. Sabi niya, may tatlong klaseng Kristiyano sa iglesia. At hinalito, yung isang teacher, may isang teacher, gusto niya subukin ang kanyang mga people. Nagdala siya ng tatlong laruan. Dinala niya. Yung isa, tinusok niya ng karayom, tumagos sa kabila. No? Tinusukan niya, tumagos. Yung isa, tinusok niya ng karayom, tumagos sa bunganga, no? Sa bibig. Yung isa naman, ay tinusok niya ng karayom hanggang dun lang. No, hanggang dun lang. Ang sabi niya sa mga bata, saan kayo dito at saan yung gusto niyo dito? So, nagsapilian sila. Tapos ang sabi ng teacher, sige, sabi niya, kunin niyo yan kung alin yung gusto niyo. Sabi niya. Alam niyo ba, sabi niya, yung isa diyan, sabi niya, na yung pag tinusok mo yung sa tenga, tumagos sa kabila, yun yung mga tao, sabi niya, pag nakapakinig, lumabas na sa tenga, wala siyang natutunan. Tapos sabi niya, yung isa naman na naka-receive ng salita ng Panginoon at napakinggan, walang ginawa yan kundi salita ng salita, walang nagawa yan kundi punahin niya ang kanyang kapwa. Walang ginawa yan kundi mag-comment siya sa ginagawa ng kanyang kapwa Kristiyano.
Tapos yung isa naman, sabi niya, yung tinusok niya ng karayom, hindi na lumabas, doon lang. Yung tao na yon, yun yung tao na nakikinig at ina-apply niya sa kanyang sarili. Ginagawa niya sa kanyang sarili. Minsan, hindi natin mapapagkaila na minsan ganun tayo, no? Sabi nga ni Brother Mike dito, bato-bato sa langit, wag tamaan, wag magalit. So, minsan tayo ganun, napupuna natin yung hindi dapat natin mapuna. No? Though siya ay gumagawa para sa pangalan ng Panginoon. Hindi lang siya ay a specific instruction, but it is a specific information. Tingnan natin dito sa verse 4, sabi niya, "And I will harden Pharaoh's heart, that I will follow after them, that I will honor upon Pharaoh and upon his host, that that the Egyptian may know that I am the Lord." No? Minsan, iniisip natin, gusto ng Panginoon na ang bayan ng Israel ay ilabas sa Egypt. Pero siya rin din ang naghahadlang eh. Ginagamit niya si Pero para hadlangan ang paglabas ng bayan ng Israel. No? Pero ang sabi ng Panginoon, ginagamit ko no para makilala nila na ako nga ang Diyos. Upang patutuhanan ko sa kanila na ako ay isang makapangyarihang Diyos, na bagamat ginagamit ko yung hindi manampalataya upang ipakilala ko sa bayan ng Israel na ako nga lang dapat ang kanilang sasambahin. Ganon din sa atin, no? Na tayo ay dumadaranas na minsan para bang napakabigat, no? Na gusto lang natin na iparanas sa atin ng Panginoon na tayo ay dapat tumakbo lamang sa Panginoon. Then number 2, napakaisi lang po ang aking mensahe. Number 2, the worries of the Lord's people. Ang agam. Sasabihin ko pa sa inyo, no? Siguro sa ating buhay Kristiyano, dumarating sa atin yung agam-agam. Mga worries sa ating buhay. No? At napatunayan ng ating Panginoon, maging sa Matthew, ang sabi niya, there is anxieties. No? Pag sinabing anxieties, that is the split of our thinking. No? Ibig sabihin, naghihiwalay ang ating nasa isipan. At kung pag-aaralan natin, dito sa kanilang worries, sila ay nangatakot sapagkat sila ay nag-aalala na wala silang matakbuhan. Magmudid din. Parang sinabi na magkakamp tayo sa Boracay. Tapos pagdating doon, walang pagkain. Sasabihin mo kay Pastor, dinala nyo naman kami sa Boracay. Wala palang pagkain, tapos dinala-dala. Samantalang sa Calvary, punong-puno ng pagkain. Dadalhin nyo kami rito. Di ba sabi ni Pastor, sabi niya, hindi makabayad, wala tayong pagkain doon. Sabihin nyo gano'n, Pastor, dadalhin nyo kami sa Boracay, kakamp tayo doon, wala pala tayong kakainin. Ba't dinala nyo pa kami rito? No? Hindi dapat manatili tayo sa Calvary, doon pala ay marami tayong handaan. So ganito rin ang sitwasyon ni Moses. Sabi niya, kami nangatakot umakin mo, hinahabol kami ng 600 chariots, sabi niya gano'n. Upang dalhin dito para mga matay. Samantalang doon kami sa Egyptian ay kumakain kami. Masagana kami. Bagamat kami pero masagana kami. Isaw kumantalan dito, wala kami mapupuntahan. Kaya minsan, alam mo, minsan ang sisi, minsan nasa leader na hindi dapat natin sisihin. Si Moses, hindi naman dapat natin nila sisisihin eh.
Dahil siya ay tagadala lamang ng mensahe ng ating Panginoon. Minsan, pag yung church ay may failure, minsan ang back sa pastor. Pero hindi. Dapat tingnan natin bakit nagkaganon, bakit ano ba ang layunin ng ating Panginoon. So, makikita natin na they are stressful. No? Ano ba ang stress? Sabi niya nga gano'n. Ang sabi niya, stress, it is the body's reaction to change, to any change that requires adjustment or response. Stress is the normal point that happens in life. It can experience from one's environment, pangyayari, situation, the body, and our thoughts. Kaya kung tayo po nasa itong kalagayan, there are worries, there is stress. Meron nga daw na isang pastor, I heard, I don't know if true, na sa States, meron siyang 14,000 members. At he's a good counselor. The name is Jared. Ewan ko kung sabi sa YouTube meron na. I heard lang sa ano. He was a good counselor. Magaling siya mag-counsel. After daw ng counsel niya, I think 12 or 20 counsels. At pagpasok niya sa kwarto, nagpakamatay siya. Pastor yun, ha? Because of stress and depression. So sa ngayon ay makikita natin na stress, depression ay nakakaranas tayo. Maging ang bayan ng Israel, stressful sila. Mark mo, nasa wilderness sila. Ang tanong nga nasa wilderness sila paano kaya sila naliligo? 40 years, hindi sila naliligo. 40 years yun nagtatravel siya. Paano kaya sila naliligo? Hindi kaya sila naiinitan? Yung isang araw, dalang araw nga lang, pang init na init ka na, kung paano ka maligo, mapreskuhan. Pero sila sa wilderness, sa ilalim ng araw. At kung kayo po ay nakapunta sa Saudi Arabia, ako kasi nakapunta sa titingnan mo yung wilderness, wala ka talagang makikitang puno. Talagang wilderness. At makikita mo yung dulo noon, talagang wala kang makikitang sabihin natin na mayroong bahay o wala talaga. Ganyan po ang kanilang sitwasyon. Wala talagang kapag-asa. Pero ang sabi lang ng Panginoon sa 1 Peter 5:7, ang sabi ng Panginoon, casting all your cares and He carries for you. The word casting there, hindi lang ibig sabihin na binibigay yun, kundi ibato mo sa Panginoon. Ibato mo. Casting, ibato mo sa Panginoon. Upang ang iyong stress at you are stressful, ay maibsan ka sa iyong dinadala. At marami po ang gulo, ang stressful. Hindi na natin papaliwanag. Pero doon po sa Matthew chapter 6, binigay ng Panginoon ng tatlong pangunahin na kailangan ng tao. Una, siguro maging stressful kung wala ka na kayong makain. Kung pagkakaroon natin, sila na problema din kung paano sila kakain. Di ba nag-complain sila kay Moses wala kami makain, tignan lang mas wilderness. Pangalawa, nag-complain din nila sa inumin nila. At kung pag-aaral mo sa Matthew, ano ba ang pangunahing kailangan ng tao? Food, shelter, and clothing. Pero sa bayan ng Israel, 40 years sila, ay mag-iisip ka kung paano nanatili ang kanilang damit.
at ang kanilang sandalyas. I think sandalyas. Hindi na pudpud. Hindi na luma. No? Ganyan kapangyarihan ang Panginoon na sa kanilang kapunan at hanggang sa atin ngayon. Kung paano ang bayan ng Israel naranasan nila, hanggang sa atin ngayon ay nararanasan natin. Kung paano ang kamay ng ating Panginoon na bagamat tayo ay may mga worries bilang isang ama, bilang isang ina, no, sa tahanan. Yan ay naranasan natin. Allow me to share my testimony. Dali nung kami ay gayan ko na si Brother Bobot kasi doon sa asawa niya. Nung kami ay nagpakasal ng misis ko, wala akong pong specific na trabaho. Wala po akong permanente na trabaho na aking pinapasukan. No. Ang sabi kami po ay nangungupahan noon. Ang sabi niya, magbabayad na tayo sa katapusan. Sabi niya, magbabayad tayo ng tubig. Sabi niya, magbabayad tayo ng ilaw. No, sabi niya, ay wala akong steady trabaho. Sabi ko, huwag mo alalahanin yan. Ang Panginoon ang siya magbibigay. Huwag kang mag-alala. Kasi sa akin, kaya hindi ako nag-aalala. Kasi meron na ako nakalaan na collectible bills. Pero siya nag-aalala. Stress siya. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Sabi ko, ako nang bahala dyan sa mga gastos. Ako nang bahala dyan. Sa totoo lang po, honest, no? Ang misis ko, hindi ko iniintriga yung pera sa kanya. Ako po may hawak ng pera. Depende po sa pag-uusap niyo. Kasi po, ako'y namamalingke. Ako bumibili lahat ng mga, sasabihin niya na sa akin, wala na tayong bigas. Ganun ba? Bibili ka, dala ka sa, wala na tayong ulam, sabi ganyan. Ganun ba? Ito talang ko. Tapos pag may bigyan mo naman ako ng pera, tsaka ako bibigyan naman siya. Bigyan mo naman. Abutak na naman siya. Depende po yun sa pag-uusap. No? Sa pag-uusap. Kaya, yung iba, lahat ng buong sweldo niya, binibigyan niya sa kanyang asawa. Right? Mayroon ganun eh. Di ba? Pero sa amin, ako may hawak ng pera eh. Pero yung pera niya, hindi ko pinapakailaman. Alam mo, pera hindi ko pinapakailaman. Pero yung pera ko, ay, binibigyan ko, ginagamit namin dito sa bahay. Kaya, ibang sitwasyon. Ibang sitwasyon. No? Kaya sa biyaya ng Panginoon, nakaraos kami sa biyaya ng Panginoon at yun ay unti-unti ay nakakaraos kami. Ang ginawa ko lang noon, nag-provide lang ako ng telepono, tapos tawag ako sa mga customer. Tapos after 1 month, sitawag na sila, Nelson, pwede ka pumunta sa opisina. So, service ako. So, wala akong specific na kasi sabi ko pag namasukan ako, nakatali ako sa oras. No? Hindi ka pa makapag-decide kung kailangan mahabol ka ng time para hindi ka mali. No? Kasi namasukan ako, lagi akong late pero buo pa rin ang sweldo ko. Ayaw akong tanggalin ng boss ko. Pero sabi ko, boss, alis na ako kasi nahiya naman ako sa'yo. Bakit? Sabi niya, sabi ko, nalilate na nga ako pero buo pa rin ang sweldo ko. Sabi ko, kaya kung gusto na lang natin, kung mayroon on-call na lang ako. Sige, sabi niya, kung bahal. So, nag-resign ako noon. So, nag-decide ako na maging freelancer. So, sa biyaya ng Panginoon, God will work in Son. Ganyan po siya kabait sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa. Then, hindi lang sila stress, but they are scared. No? Tatakot. Kayo bang may takot pa? May takot ba kayo? Siguro, pag dumaan ka ngayon, biglang sasagpag nila, may natatakot kayo. Baka makagat ako ng aso. May takot pa rin tayo na may mangyari sa atin. Kaya nga minsan, yung mga anak natin,
Di ba minsan nag-aagam-agam tayo, baka may mangyari? O babae o lalaki. Kaya nga minsan sabi ng misis ko, hindi ka ba nag-aalala? Sabi niya, gabing-gabi na wala pa yung sinisa. Sabi niya, yung anak mo. Wala. Hindi ka nag-aalala, ikaw nakaupo lang dyan. Nanunod ka lang. Wala kang inisip. Alam mo, habang siya ay nagpipray po ako na ingatan siya. Na walang mangyari sa kanya kahit sa ating kapanahon. Bakit? Kamo. Sapagkat naniniwala ko na walang aksidente at walang mangyayari kung hindi pahintulutan ng Panginoon. Kung yan ay may nangyari man, marahil yan ay kapahintulutan ng ating Panginoon. Yun po ang aking pinagbabatayan. Kaya may nangyari man dyan, wala ka dapat sisihin. Titingnan mo lang Panginoon. Panginoon, bakit nangyari yan? Marahil meron kang gustong pakita sa amin. So ganyan po ang tiwala natin sa Panginoon na walang mangyayari kung hindi pahintulutan ng ating Panginoon. Sila ay nangatakot. Sabi niya, 600 chariot. Nakita mo ba yung Moises? Hinahabol tayo. Sino ba sa inyo dito nakapanood ng Ten Commandments? Ako, hindi ko natapos yun eh. Doon lang sa pagbukang ganyan. Pagbuka. Pero yung Biblia, yun. Yung pinag-aaral mo. Kasi minsan doon sa palabas, minsan hindi tama, hindi tugma. May mali din minsan eh. Sa mga palabas nila. No? At ano. So, they're scared. Sabi niya, mga takot kami, dinala mo ka rito dahil ito sa Egypt. Walang libingan, tapos dito mo kami dahil malawak dito, na mas malayo dito dahil tayo ilibing. So they are scared, no? Nangatakot sila. At kung sila po ay nangatakot, there is a self-negation. No? Sila po ay maging negative ang kanilang pag-iisip. No? Instead na tumingala sila, nandoon ang tulong. Hindi po natin maasahan yung tulong ng ating mga kaibigan at ating mga kapatid. O maging kapatid pa natin sa laman. Ang tanging makakatulong natin sa ating mga silangan kundi ang ating Panginoon lamang. So, nasabi ni Moses sa kanila, ang comfort niya, sabi niya, and Moses said, sa verse 13, and Moses said unto the people, fear not, sabi niya, stand still, sabi niya, tayo lang kayo dyan. See the salvation of the Lord. Huwag kayong mga takot. Magpakatatag dyan lang kayo, manatili lang kayo. That salvation is for the Lord. And sabi, binawi pa ni Moses, sabi niya, in verse 14, the Lord shall fight for you. Siya po ang makikipag-away o makikipaglaban doon sa ating kaaway. Kaya nga makikita natin na di as scared as a human being. Tayo po ay nakatakot din. At normal lang po yun. Kung tayo po ay wala ng takot, hindi po normal yun. So makikita po natin na hindi nila alam na there is a pillar of cloud, speak of the presence of God, and the pillar of light or fire is the guidance of God. Ginagabayan tayo. Sabi nga ni Brother John, lagi na lang ako nag-iisa sa Bible school, sa pagba-Bible study. Sabi niya. Kaya nga sabi ko, Brad, kasama mo ang ating Panginoon, hindi ka lang nag-iisa. Dalawa kayo. Dalawa kayo. Sabi ko, ngayon kung hindi mo kasama si Kristo, wala si Kristo sa puso mo. Ang gusto lang ni Brother John, mayroon lang sa kasama na may pakita na mayroon din siyang kalalay.
Pero ang totoo po niyan, saan man tayong dako, laging kasama natin ang Panginoon. Lagi natin po. Kaya nga meron kaming worker noon, ngayon pares na silang pastor. At lagi silang kinakausap ni pastor noon, Pastor De La Cruz. At kapag sila kasi, o kami kasi pag may problema, uupuan kami ni pastor niyan. Pag-uusapin kami ng tatlo, ganyan, kung may mga problema. Kasi ang sabi ng isa, sabi niya, pagdating sa visitation, di ako sinasamahan yan eh. Tapos pagdating dito sa paglilinis ng church, hindi rin ako sinasamahan. Pero ngayon yung isa, nasa Bicol, nagpapastor. Graduate din siya sa Santa Mesa, papastor. At isa ngayon ay naiwan doon sa Mount Olives. Sa dati namin, sila ang dalawang worker, nagbabangayan. Pero ngayon pares na silang pastor. So, tinitesting lang yung problema. Kaya nga sabi ng pastor, kayo, sabi niya nag-aaway kayo, pero pagdating na kayo nandyan sa ministry, malalaman niyo rin. Malalaman niyo rin. So, makikita po natin na sabi niya, comfort niya lang, huwag kayong mga takot, sabi niya, stand still, salvation of the Lord. Then last, para matapos na natin, then last, the way out of the Lord's people. Tingnan natin dito sa verse 30, ang sabi niya, thus the Lord saved Israel that the day out of the hand of Egyptian. First, you can see here about the hand of God. The hand of God. Alam mo, sabi nga dun sa Genesis chapter I think 18:14, sabi niya, is there too hard for God? Mayroon pang mahirap sa Panginoon. Ano bang bagay na mahirap sa Panginoon? Wala. Sapagkat ang ating Panginoon ay soberanong Diyos at subok mula sa Genesis hanggang sa hinarap natin sa Revelation. Kaya hindi na dapat tayo magduda sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nakita ng bayan ng Israel dito na sabi niya, sa verse 30, sabi niya, and said, the Israel saw the Egyptian dead upon the seashore. Makin mo habang sila ay naglalakbay po ng gabi na yan, at nahati ang Red Sea. Alam mo yung ang presensya ng Panginoon, hindi po sa harapan, nasa hulihan. Binabantayan sila kung aabutan sila ng Israel. Sila po ang pumipigil na wag silang abutan ang presensya ng ating Panginoon. Ginagabayan sila. Kung inyong babasahin po yung buong chapter, pag-aralan niyo sa bahay. Ginagabayan sila, nandiyan yung presensya ng ating Panginoon. So makikita natin na walang bagay na hindi batid sa Panginoon ang mangyayari. No? Lahat ay hayag sa harapan ng ating Panginoon. So, makikita natin, the way out, there is the hand of God. No? Then, sa verse 31, and Israel saw the great work which is the Lord did upon the Egyptian. No? The Lord great work, makikita natin, there is sa way out, there is the help of God. Doon kanina, sa kalagayan nilang, they are stressed, they are scared, no? Ang sa palagay nila, wala nang hopeless na sila eh. Helpless na sila eh. Pero, makikita natin, there is help from God. Ang sabi nga ni David sa Psalm 101, verse
121 verse 1, my help cometh from above, sa taas. Siya po ang pinanggagaling. At makikita natin when David experience about crisis in his life, sa book of Samuel chapter 13, nung after his victory against his enemy, pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang mga kamag-anak o kanyang mga asawa, tinangay ng mga kalaban. At siya ay nalulungkot. Yung lahat ng ari-ari ng tinangay. At makikita natin yung 600 na kanyang sundalo, siya pang sinisisi kung pag-aalam mo. Gusto nga siyang pagbabatuhin pa. At ang sabi ni Moses, sabi niya, ay ni David, sabi niya, walang makaka-encourage sa akin kundi ang Panginoon lang. David encouraged himself before God. Wala siyang matakbuhan eh. Wala siyang matakbuhan. Maka mo yung kasakasama mong 6 na sundalo na instead na ikaw ipagtanggol o samahan sa iyong paghirap o kanyang kalagayan, sila pang nagsisisi, sinisisi ka pa sa nangyari. So David comfort himself. Si Apostle Paul, ang sabi niya, no one stood with me. Walang tumayo sa akin nung siya ay litis. Pero ang Panginoon, nakita niya na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. So when God give you the way out of this situation, God will help you because we are the Son of God. Hindi po tayo pababayaan. No. Then third, not the way out, there is the hand of God. The way out, there is the help of God. But last, ang sabi niya rito sa verse 31, sabi niya, and Israel saw the great war which the Lord did upon Egyptian, thus the people feared. The word feared is to honor, to recognize that there is a powerful God na kaya siyang iligtas sa anumang bagay na imposibleng mangyari. So the people feared the Lord and believed that the Lord and His servant Moses. Doon pa lang sila naniwala kay Moses na ito pala ay lingkod ng Panginoon na makapangyarihan pala. Doon pala. So makikita po natin na the journey of every Christian, there is the struggle. There is pain na hindi madali ang buhay natin dito. No? Kaya nga minsan, hinihiling natin mag-rapture na eh. Minamadali natin yung Panginoon eh. Pero hindi yun ang timetable ng Panginoon eh. Minamadali natin eh. Sino bang ayaw ng rapture? No? Ay lahat tayo, gustong-gusto natin yun. No? Minsan, huwag natin pangunahan ng Panginoon dahil mayroon pa siya layunin sa Panginoon. Antayin na natin. Ang malaga, tayo nag-antay na tayo naglilingkod sa harapan natin. So, the journey of every Christian. Tayo malalaman. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat ang aming paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, ay hindi madali. Subalit, ang nais niyo lamang kami ang maglakbay
na naglilingkod sa inyo. At masumpungan yung tapat na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Yun lang naman ang nais niyo, Panginoon, na balang araw na pupurihin niyo kami bilang isang alipin, Panginoon, na karapat-dapat na makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa patutuo ng bayan ng Israel. Kung paano naglalarawan sa iglesia mo, Panginoon, sa aming kapanahonan. Na walang pagkakaiba, Panginoon, na kami ay mayroong agam-agam, mayroong nawawala ang aming pagtitiwala sa iyo. Subalit, napatunayan po na kayo pala ay soberanong Diyos na handang gawin ang mga imposibleng bagay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na nawa ang kaluwalhatian na ibalik sa inyo. Ito sa aming didalangin sa Pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yes, katuwang natin, Pastor. Pastor, thank you. Thank you, Brother Nelson. Maliwanag ang mensahe na tulad ng bayan ng Israel na naglalakbay patungong pangakong lupain, tayo rin ay nasa paglalakbay patungo sa kalangitan. Isang bagay na masasabi sa atin ng Panginoon ngayon that in the Christian journey, sa life's journey natin, I hope you will remember this. God never promised us a smooth journey. But what the Lord promises us is a safe landing. It may not be a smooth flight, but it is a safe landing. That is how the Lord keeps His people, na mapag-ingat at mapagbantay siya. Tayo ay manalangin para sa okasyon na araw ngayon ng Panginoon, at pangalawa, na tayo ay kabahagi sa pagdiriwang ng ika-29th anniversary ni Brother Rafi and Sister Rina. We are thankful to the Lord for the family, and we thank the Lord for each one of you. And isama natin sa panalangin mga kapatirang nasa banig ng karamdaman, mga prayer partners natin, at itong asawa ni, nag-a-attend siya dito, asawa ni Sister Dading na naka-confine sa hospital at sa MICU dito sa Quezon City General Hospital. At medyo serious, at na tulungan ng Panginoon ang pamilya na huwag mag-alala, at ang Panginoon ang dakilang manggagamot ng katawan at ng kaluluwa. Si Ruben made a profession of faith, and sana ay lalo niyang maalala at maunawaan ang tunay na paraan ng Diyos sa kaligtasan. Okay, let's pray for the wedding anniversary celebrants in the person of Brother Rafi and Sister Rina. And let's pray for the food that they have paid for, so that we can have something to gather around the table and partake of the blessings. And we thank the Lord for each one of you here tonight. Our Father, we bless you and thank you for the great things you have done in accordance to your mercies and your perfect attributes, so that we are what we are fully and solely by your grace. And we thank you that bagamat kami ay hindi mga karapat-dapat na sagipin ninyo, Panginoon, sapagkat kusang nagkasala kami, ay kami inibig ninyo at binayaran ninyo, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa paghandog ng iyong sarili, upang ang puot ng Diyos sa aming mga kasalanan ay magkaroon ng panlinis, ng kapatawaran, ng kasiguruhan, ng kaligtasan. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito.
At dalangin namin, Panginoon, na ang pagkaing aming babahagiin na ito ay ipinahanda ng kapatid na Rafi and Sister Rina bilang pasasalamat na ang kanilang buhay kasalan, ang marriage nila, Panginoon, ay lasted this long. And if the Lord tarries from His coming, may it stay sweeter and longer for your honor and glory. We thank you for the food that they paid for. Bago ko tapusin ang panalangin, perhaps meron tayo sa ating kalagitnaan na may puwang sa puso ninyo at kayo ay naunawaan ninyo ang inyong pangailangan sa Panginoon, o kaya kayo ay tunay na may kasiguruhan ng kaligtasan na ang nais ng Panginoon sa buhay niyo ay lubusan kayong sumunod sa Panginoon sa mga hakbang niyo sa buhay Kristiyano. That after you have been saved, God desires for you to obey His will, at ito ay make it public at isalarawan natin na ang kaligtasan, ang gospel na sa atin ay pinagkaloob ng Panginoon, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, ay nahayag ito sa ating pagsunod sa Panginoon. This is how I am saved. And that's why I obey the Lord in the first steps of the Christian life, in the ordinance of baptism. You can go to heaven without baptism, but you cannot be as happy in heaven kung kayo ay hindi obedient sa Panginoon, because it is the Lord's express will. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them, that's after you are saved, teaching them to observe all things. And God expects you to be full of good works, as Dorcas left behind as a testimony. I would like to ask our song leader to sing at least a stanza or two before I close in prayer. And everyone is invited by Brother Raf and Sister Rina. You can just go out, go down and grab a plate, and then enjoy the fine, and I know it's sumptuous meal. What's God's will for your life? Don't hold back. Huwag kayong mag-alilangan, huwag kayong magpipigil sa pagsunod sa Panginoon. There will be no regret, at there will be no sorrows and sadness when you obey the Lord. It's joy and being full of joy, the fullness of joy. Before I close in prayer now, please let me know. Pastor, please pray for me. I need the Lord, or I am now sure of salvation, and I know that I should obey the Lord in baptism. Here and now, Lord, I surrender my life into your hands. Your wish is my command. Do with me what pleases you most. I am the clay and you are the potter. Shall we pray? Our Father, we are grateful for each one present here tonight. And as we close this worship, we thank you that we have the freedom of religion, and we can sound out the word to the world.
without any restriction from our government, that it even supports the furtherance of the gospel. And I thank you, dear Father, for the speaker and the message, and I thank you for each one present here tonight. I thank you for Brother Ralph and Sister Rina, and as we go down, we thank you for the prepared meal for us, compliments of the couple who are celebrating their 29th birthday. Bless the family, bless their firms, and bless them with good health until the Lord comes. Keep us safe throughout the night. We are grateful for what you had begun and what you are continuing and what you are yet to fulfill in the day of Christ's return for us. Help us that we would not be blushing nor be ashamed before Him at His coming. Oh, we desire, oh Lord, to hear your well done. And we thank you for this Lord's Day. Until we meet again, we are grateful for great things you have done. In Jesus' name, amen. Before we go down, shall we thank the Lord for this occasion of being the Lord's Day, as well as the wedding day anniversary of this fine brother and this sister in Christ. Shall we all stand up, please? Brother Alan, you come and you lead us in that Thanksgiving song, please. Thank you, Lord. It's just a thank you, Lord, for saving my soul.